Dahil sa patuloy na paglawak ng Undying Divine Tree sa mahigit 100 malalaking mundo ay lalong tumaas ang kapangyarihan at impluwensya nito at ipinaliwanag ni Xiao Zikiming na ang paglaki ng puno ay nagbigay daan upang makalikha ito ng mas mataas na uri ng mga tagapagbantay na mas malakas pa kaysa sa Great Sword Venerable at tinatawag na Undying Guard. Ang Undying Guard ang pinakamataas na uri ng tagapagbantay at nahahati ito sa 3 antas kung saan ang Level 1 Undying Guard ay may lakas na katumbas ng ika-9 na antas ng Longevity Realm at sa kasalukuyan ay kaya nang likhain ng Undying Divine Tree ang Level 1 Undying Guard ngunit hanggang 10,000 lamang ang pinakamarami nitong magagawa. Dahil sa paglitaw ng Undying Guard ay tumaas din ang pinakamataas na bilang ng Great Sword Venerable at Sword Venerable kaya ang dating 80,000 Great Sword Venerable at 3,000,000 Sword Venerable ay naging 30,000 at 800,000. Ang paggawa ng bawat Level 1 Undying Guard ay nangangailangan ng 400,000,000 Eternal Coins na mas mahal pa kaysa sa presyo ng isang puppet na nasa ika-9 na antas ng Longevity Realm kaya hindi nag-atubili si Ming na ipagawa kay Xiao si ang pagpuno sa bilang ng Great Sword Venerable at Sword Venerable upang maging 30,000 at 800,000 at dagdagan pa ng 10,000 Level 1 Undying Guard. Sa isang bagsakan ay kailangan niyang gumastos ng 20 trilyong Eternal Coins para lamang sa mga ito at pagkatapos ng gastos na yun ay halos 130 trilyong Eternal Coins na lamang ang natitira sa kanya. Hindi niya alam kung mangangailangan pa ng karagdagang puhunan ang bangko sa mga susunod na araw kaya bigla siyang nakaramdam ng pangangailangan na mag-ingat sa pera ngunit dahil may sapat siyang pondo ay napakabilis pa rin ang pagtatayo ng mga bangko. Ang mga tagapamahala sa bawat malalaking mundo ay nagsimula ng makipag-usap sa mga lokal na puwersa para sa pakikipagtulungan at nang pumasok na sa maayos na daloy ang mga bagay ay hindi na gaanong nakikialam si Ming dahil ipinaubaya na niya ang halos lahat kay Zhang Heng, kay Shi Yufei, at sa iba pa nilang mga kasama. Isang araw nang katatapos lamang nilang makuha ang ilang kasosyo sa ibang malalaking mundo ay nakatanggap si Ming ng mensahe mula sa Temple Lord ng Immortal Temple na nais siyang makausap at para kay Ming ay hindi na gaanong mahalaga ang kanyang pagkakakilanlan bilang hindi tunay na tagapagmana ng Immortal Temple subalit dahil nangako siya noon ay kailangan niyang tuparin ito kaya agad siyang pumunta roon. Sa Three Emperors World sa Immortal Temple ay nakita ni Ming ang Temple Lord na maputla ang mukha at nagsusuka ng dugo at nang tingnan niya ito ay agad niyang nakita na halos patapos na ang buhay nito kaya labis siyang nagulat at tinanong kung ano ang nangyari rito. Ikinumpas ng Temple Lord ang kamay nito at ipinaliwanag na tinamaan nito ng lihim na pag-atake kaya malapit na itong mamatay at nakaramdam ng biglaang kaba si Ming dahil sa mahabang panahon ay alam niyang may puwersang lihim na umaatake sa mga tagapagmana ng Immortal Temple ngunit hindi niya inakalang pati ang Temple Lord mismo ay naging target na rin. Naisip niyang kung may balak man silang patayin ang Temple Lord ay bakit ngayon lamang nila ginawa at hindi na noon pa kaya sumagot ang Temple Lord na iba na ang panahon ngayon kaysa dati. Noong mga panahong yun ay hindi pa main god si Han Jiuyin at wala pa ang Primordial Chaos Firmament Cover at ang pinakamahalaga ay malamang na itinuring na nilang si Ming ang tunay na tagapagmana. Sa mga nakaraang taon ay nakita ng Temple Lord ang lahat ng ginawa ni Ming at inamin niyang ang potensyal nito ay mas mataas kaysa sa kanyang senior brother kaya sinabi ni Ming na ilang taon na rin siyang may tunay na supreme physique. Tumango ang Temple Lord at sinabing kaya nga walang hangganan ang kanyang hinaharap at pinagsisisihan niyang inilantad pa siya sa panganib ngunit sinabi ni Ming na walang tama o mali roon at ang kanyang senior brother ay ligtas na lumalaki sa lihim kaya maaaring magtagumpay ito balang araw. Hindi rin dapat mag-alala ang Temple Lord sa kaligtasan niya dahil may sarili siyang paraan upang protektahan ang sarili at sumang-ayon ang Temple Lord at sinabing ang mga kakayahan at tindig ni Ming ay higit pa sa kanya kaya marahil yun ang dahilan kung bakit siya inatake. Tinanong ni Ming kung sino ba talaga ang mga kalaban nila at kung bakit labis silang nagpupumilit na wasakin ang Immortal Temple kaya muling nagsuka ng dugo ang Temple Lord at isiniwalat na ngayon lamang niya nalaman na ang mga taong lihim na umaatake sa Immortal Temple ay kabilang sa isang killing organization ng Divine Court na tinatawag na Tiantou. Nang marinig ni Ming ang Tiantou ay agad niyang tinanong kung bakit tina-target ng Divine Court ang Immortal Temple at sumagot ang Temple Lord na simple lamang ang dahilan dahil hawak ng Immortal Temple ang pamana ng human ancestor at natatakot silang baka may lumitaw na isang Diyos na ancestor mula rito. Pagkatapos ay tiningnan ng Temple Lord si Ming nang may paghanga at sinabing nararamdaman niyang nakakuha na ito ng maraming pamana ng human ancestor kaya may pag-asa ang kanilang tradisyon.
Tinanong ni Ming kung talaga bang wala ng lunas ang pinsala ng Temple Lord at nangakong gagawin niya ang lahat upang ito ay mapagaling kahit gaano pa kamahal, ngunit umiling ang Temple Lord at sinabing wala ng pagkakataon dahil gumamit ang tiyanto ng isang sinaunang lihim na sumpa na pumatay sa kanyang katawan at bumura sa kanyang life imprint, kaya tanging ang muling paglitaw ng human ancestor lamang ang makapagliligtas sa kanya. Napabuntong hininga si Ming dahil hindi niya alam kung paano aaliwin ang Temple Lord at sinabi nito na malapit na siyang mamatay at si Ming ang susunod na Temple Lord ng Immortal Temple. Nagulat si Ming at tinanong kung paano naman ang kanyang senior brother at ipinaliwanag ng Temple Lord na kasalukuyang nasa life and death seclusion ang kanyang senior brother kaya hindi ito makakalabas. Ibibigay ng Temple Lord ang kanyang token kay Ming upang gamitin sa pakikipagkita sa senior brother at hilingin dito na tulungan si Ming sa pagpapatuloy ng pamana ng Immortal Temple, kaya natahimik si Ming ng ilang sandali at sinabi niyang mas mabuti pang ang senior brother na lamang ang magmana ng posisyon dahil hindi niya kayang ibigay ang buong atensyon sa Immortal Temple. Kung ang senior brother ang magiging Temple Lord ay handa siyang tumulong dito at ngumiti ang Temple Lord at sinabing iyon ang kanyang desisyon at hindi siya tutol. Tinanong ni Ming kung sino ba talaga ang kanyang senior brother at sumagot ang Temple Lord na ang senior brother ay isang henyong disciple ng Only Sect at siya rin ang bunsong anak ng sect leader na si Sun Daozi, kaya nagulat si Ming at naisip na ang Only Sect ay isa sa mga puppet ng Divine Race tulad ng True God Sect at Star Cloud Sect, kaya bakit naroroon ang kanyang senior brother? Ikinumpas ng Temple Lord ang kamay at sinabing may malalim na hangarin at mabuting puso ang kanyang senior brother at noong bata pa ito ay gusto na nitong umalis sa Only Sect at nang magkita sila ay tinanggap niya ito bilang disciple at itinuro ang pinakamataas na teknik. Nag-isip si Ming at tinanong kung ang layunin ng Temple Lord ay gamitin ang senior brother upang pabagsakin ang Only Sect, kaya tumango ang Temple Lord at sinabing tunay na may pambihirang talento ang senior brother at mahal ito ni Sun Daozi, kaya tiyak na magiging sect leader ito sa hinaharap. Sa katunayan ay hawak na nito ngayon ang malaking bahagi ng kapangyarihan sa sekta at siya ang pangalawang pinakamakapangyarihan doon. May naalala si Ming at tinanong kung may kaugnayan ba ang Only Sect kay Soul Emperor at sumagot ang Temple Lord na mayroon dahil ang sinasamba ng Only Sect ay si Soul Emperor, kaya nagulat si Ming at sinabing kung gayon ay dapat sana ay ituring na traidor si Soul Emperor, ngunit bakit ito nagtayo ng Godhood Path? Ipinaliwanag ng Temple Lord na mahaba ang kwento dahil ang sinasamba ng Only Sect ay ang Only Great God samantalang ang nasa Godhood Path ay si Soul Emperor at ang dalawang ito ay iisang nilalang lamang noon na nagkahati sa dalawang katauhan at magkapantay ang kanilang lakas ngunit magkaiba ang ugali. Pareho nilang nais na lipulin ang isa't isa upang makuha ang lakas ng isa at maging mas malakas, kaya naguluhan si Ming at tinanong kung bakit nahati sa dalawa ang iisang nilalang. Ipinaliwanag ng Temple Lord na nung hindi pa nasusuhulan ng Divine Race ang Only Great God ay itinatag nito ang Only Sect na may napakaraming tagasunod at nang maglaon ay naging kasangkapan na ng Divine Race ang Only Sect, ngunit hindi pa rin nawala ang dating pananampalataya. Dahil dito ay nahati ang Only Great God sa dalawang anyo kung saan ang isa ay nanatiling sinasamba sa sekta at ang ikalawa ay naging si Soul Emperor na lumayo at nagtipo ng sariling mga tagasunod upang itatag ang Godhood Path. Sinabi ni Ming na tila isa itong paghahati ng pagkatao na sanhi ng pagkakaiba ng paniniwala ng mga tagasunod at tumango ang Temple Lord at sinabing tama yun, kaya ang isa pang pagkakakilanlan ng senior brother ay ang pagiging huling personal disciple ni Soul Emperor. Nagulat muli si Ming sa narinig, ngunit sinabi ng Temple Lord na hindi dapat magtaka dahil ang mga henyong tulad ng senior brother ay talagang pinapansin ng mga dakilang tao. Naitanong ni Ming kung ang Yin-Yang Divine Lord ay isa rin sa mga disciple ni Soul Emperor at sinabi ng Temple Lord na hindi ito kasing lapit kay Soul Emperor kumpara sa senior brother, kaya magkaiba ang kanilang katayuan. Habang nag-uusap sila ay lalong lumala ang itsura ng Temple Lord at iniabot nito kay Ming ang isang token at sinabing iyon ang simbolo ng Temple Lord na magagamit upang gamitin ang lahat ng yaman ng Immortal Temple. Dapat dalhin ito ni Ming sa kanyang senior brother at sabihin dito ang kanyang desisyon, kaya tumango si Ming at nangakong gagawin niya ito. Pagkasabi noon ay biglang nanigas ang katawan ng Temple Lord at unti-unting naging maliliit na butil ng liwanag na lumutang paitaas hanggang tuluyang nawala at tuluyan nang namatay ang Temple Lord at wala nang sinumang makapagliligtas dito. Napabuntong hininga ng malalim si Ming at pansamantalang isinara ang Immortal Temple upang panatilihin ang katahimikan nito.
Dahil nasa Three Emperors World na siya ay pinuntahan ni Ming si Shanglong at mula nang ituro ni Ming kay Shanglong ang Heavenly God Transformation at ang Supreme Veneration Art ay napakabilis ng pagunlad ng cultivation nito at hanggang ngayon ay nananatili pa rin ito sa malalim na seclusion. Naramdaman ni Ming na ang antas ng cultivation ni Shanglong ay hindi na mababa sa kanya ngunit pagdating sa tunay na lakas ay malayo pa ito sa kanya. Nakita ni Ming si Yi na tila walang ginagawa at nakatambay lamang sa paligid ng palasyo kaya sinabi niya rito na huwag itong palaging manatili sa palasyo at sumama na lamang sa kanya upang gumawa ng mga makabuluhang bagay. Tuwang-tuwa si Yi at sinabing talagang naiinip na rin siya dahil araw-araw ay puro pagsasanay at pag-iisip lamang ang ginagawa niya kaya sinabi ni Ming na ibibigay niya kay Yi ang pamamahala ng negosyo ng pil sa Three Emperors World at tinanong kung kaya nito yun at sumagot si Yi na hindi niya bibiguin si Ming. Pagkatapos ay pumunta si Ming sa Human Emperor at nakita niyang nakaupo ang Human Emperor kasama si Long Waner habang nag-uusap at umiinom ng mainit na tsaa sa loob ng tahimik na bulwagan ng palasyo. Nang makita si Ming ay tuwang-tuwang sinabi ni Long Waner na sa wakas ay nakauwi na rin siya at nagbigay galang si Ming at sinabing lalo pang bumabata ang kanyang ina at tiyak na pinaghirapan yun ng kanyang ama. Tumawa ng malakas ang Human Emperor at sinabing mas magaling pa si Ming sa kanya pagdating sa pagpapasaya kay Long Waner. Kumuha si Ming ng isang bote ng Creation Divine Liquid mula sa kanyang Infinite Divine Sea at ibinigay ito kay Long Waner at sinabi niya na napakabisa ng Creation Divine Liquid sa balat ng babae at kung gagamitin ito ng ilang beses ay tiyak na mananatili ang kanyang kabataan. Dahil hindi naman mataas ang cultivation ni Long Waner ay mahirap para sa kanya na panatilihin ang kanyang itsura kaya tuwang-tuwa siya nang matanggap ang bote at nagpasalamat at sinabi ni Ming na ito ay maliit na bagay lamang at isa itong paraan ng kanyang pagmamahal sa ina. Biglang nagkunwaring seryoso ang Human Emperor at tinanong kung ang ina lamang ba ang iniisip ni Ming at nakalimutan na ba niya ang kanyang ama kaya tumawa si Ming at sinabing ang magagandang bagay ay dapat inihuhuli. Pagkatapos ay kumuha siya ng 2 crystal ball mula sa kanyang damit at ang mga crystal ball na ito ay hindi pangkaraniwan dahil kayang mag-imbak ng napakalaking enerhiya mula sa iba't ibang mundo kaya napakahalaga ng mga ito. Inimbak ni Ming sa isa ang Creation Divine Thunder at sa ikalawa naman ang World Creation Lightning. Nang makita ng Human Emperor ang 2 crystal ball ay agad itong tumayo at nagulat na tinanong kung Creation Divine Thunder ba ang laman ng mga iyon. Ngumiti si Ming at sinabing ang laman ng mga ito ay Creation Divine Thunder at World Creation Lightning na nakuha niya mula sa kanyang mga karanasan sa Creation Grounds. Dati ay wala siyang paraan upang kolektahin ang mga ito ngunit kamakailan ay nakakuha siya ng espesyal na kristal mula sa mundo at ginawa niya itong mga bola upang paglagyan ng mga ito bilang regalo sa kanyang ama. Tumawa ng malakas ang Human Emperor at sinabing dahil sa 2 bagay na ito ay tiyak na makakapasok siya sa Eternal Realm sa loob ng 100 taon kaya nagulat si Ming dahil hindi niya inaasahang ganoon pala kahalaga ang kanyang regalo at napag-isip niya kung ang mga nasa 9-step Supreme ba ay basta na lamang makakapasok sa Eternal Realm kapag nakuha ang mga ito. Tila naunawaan ng Human Emperor ang iniisip ni Ming kaya ipinaliwanag nito na para sa ibang tao ay maaaring pansamantala lamang ang epekto ng mga iyon ngunit iba sa kanya dahil matagal na siyang may ilang bahagi ng kumpiyansa ngunit hindi niya magawang putulin ang kanyang 3 corpses. Sa tulong ng Creation Divine Thunder at World Creation Lightning ay madali na niyang mapuputol ang kanyang 3 corpses at makakapasok sa Eternal Realm kaya tinanong ni Ming kung kailangan ba talagang putulin ang 3 corpses upang marating ang Eternal Realm at umiling ang Human Emperor at sinabing iba-iba ang landas ng bawat tao patungo sa Eternal Realm. Ang kanya ay sa pamamagitan ng pagputol ng 3 corpses kaya kailangan niya talaga ang Creation Divine Thunder at World Creation Lightning habang ang iba naman ay maaaring gumamit ng ibang paraan tulad ng paglimot sa damdamin o paglunok sa enerhiya ng mundo. Tuwang-tuwa rin si Long Waner at sinabing hindi siya binaygo ni Ming at natuwa rin si Ming dahil alam niyang habang tumataas ang cultivation ng Human Emperor ay mas makabubuti ito sa kanya. Sinabi niya na kung alam lamang niya ay sana ay naibigay niya agad ang mga crystal ball noon pa man at tumawa ang Human Emperor at sinabing hindi pa huli ang lahat dahil saktong-sakto lamang ang pagdating nito. Pagkatapos ay sinabi nito kay Long Waner na magpahinga muna at mag-uusap pa sila ni Ming. Nang makaalis na si Long Waner ay biglang naging seryoso at malamig ang ekspresyon ng Human Emperor kaya nakaramdam agad si Ming ng kakaiba at naisip niyang maaaring may nalalaman na ito. Tinanong ng Human Emperor si Ming kung mayroon ba siyang gustong sabihin ng totoo at mabilis na naunawaan ni Ming na malamang ay alam na ng Human Emperor ang kanyang tunay na pagkatao.
Tumayo siya at yumuko ng malalim bilang paghingi ng paumanhin at sinabi niyang kasalanan niya ang pagtatago ng katotohanan at handa siyang tumanggap ng parusa. Ikinumpas ng Human Emperor ang kamay at sinabing tumayo siya kaya tumayo si Ming at tiningnan ng Human Emperor ng diretso. Hindi niya alam kung paano siya parurusahan nito ngunit hindi siya nakaramdam ng anumang balak na pumatay kaya napanatag ang loob niya. Sinabi ng Human Emperor na alam na niya mula pa noong nasa Qishan sect pa sila na hindi si Ming ang tunay na Long Xiaobai at tinanong ni Ming kung paano nito nalaman gayong ginaya niya ng husto ang aura ni Long Xiaobai at maging si Long Xiaoyun ay hindi nagduda. Sumagot ang Human Emperor na mula nang ipanganak ang kanyang mga anak ay naramdaman na niya agad ang kanilang life imprint kaya nang mamatay si Long Xiaobai ay nalaman niya agad ito. Nagulat si Ming at tinanong kung bakit hindi siya isiniwalat ng Human Emperor noon at sinabi ng Human Emperor na noong una pa man ay nagustuhan na niya si Ming at naisip niyang sana ay ito na lamang ang kanyang tunay na anak. Higit sa lahat ay ayaw niyang masaktan si Long Waner dahil kung nalaman nito ang pagkamatay ni Long Xiaobai ay hindi niya alam kung ano ang mangyayari dito kaya yumuko si Ming at sinabing salamat sa kabutihan ng Human Emperor dahil kung hindi ay patay na siya noon pa man. Idinagdag ng Human Emperor na naramdaman din niya ang katapatan ni Ming at kitang-kita niya ang pagmamahal nito kay Long Waner at wala itong anumang masamang balak sa kanya. Malaki rin ang naitulong nito sa Three Emperors World kaya lalo siyang nasiyahan at sinabi ni Ming ng tapat na hindi mapalagay ang loob niya sa panloloko sa Human Emperor kaya sinisikap niyang bumawi. Inamin niyang may bahagi sa kanyang puso na itinuturing silang parang tunay na pamilya kaya ngumiti ang Human Emperor at sinabing yamang nagkapalitan na sila ng totoo ay maaari siyang maging adopted son nito kung nais niya. Sa harap ng ibang tao ay mananatili silang mag-ama ngunit hindi dapat malaman ni Long Waner ang katotohanan upang hindi ito masaktan at agad na yumuko si Ming at tinawag na adoptive father ang Human Emperor. Tumulong ang Human Emperor na tumayo si Ming at sinabing isa itong kabataang may magandang hinaharap. Ikinwento nito na sa Three Emperors Hall noon ay pinapaboran si Ming ng First Generation Three Emperors na hindi pa nangyari sa kasaysayan. May isang prophecy ang First Generation Three Emperors na nagsasabing kung sino ang sabay nilang paboran ay siyang magiging leader ng sangkatauhan sa hinaharap kaya nagulat si Ming at tinanong kung totoo ba yun. Tumango ang Human Emperor at sinabing ang prophecy iyon ay tanging ang tatlong emperors lamang ang nakakaalam at mula noon ay hindi na gaanong umaasa ang Heavenly Emperor kay Si Kung Zun at ang Earthly Emperor naman ay halos pumanig na sa kanya. Dahil doon ay nakuha niya agad ang kontrol at hindi rin niya alam kung sinwerte siya dahil kay Ming ngunit naging mas maayos ang kanyang pagsasanay at ngayon pa ay nakakuha siya ng Creation Divine Thunder at World Creation Lightning na magbibigay sa kanya ng pagkakataong marating ang Eternal Realm. Sinabi ni Ming na ito ay sariling swerte ng Human Emperor at hindi dapat sa kanya ang papuri at sinabi naman ng Human Emperor na hindi na sila dapat mag-usap ng may distansya dahil ang relasyon nila ay hindi na nalalayo sa tunay na mag-ama. Tinanong nito si Ming kung handa ba siyang tanggapin ang pamana ng tatlong emperors at pamunuan ng Three Emperors World upang pag-isahin ang buong sangkatauhan. Nagulat si Ming sa tanong na yun at sinabing paano niya magagawa yun gayong maging ang First Generation Three Emperors ay hindi nagawa ito. Seryosong sinabi ng Human Emperor na huwag maliitin ni Ming ang sarili dahil pinupuri rin siya ni Confucius at naging bayani siya ng sangkatauhan sa Creation Grounds kaya tinanong ni Ming kung bakit hindi na lamang gawin ng Human Emperor ang bagay na yun gayong may pagkakataon nitong maging Eternal Realm Master. Sumagot ang Human Emperor na dahil sa tadhana at ang papel nito ay maging taga-suporta lamang ni Ming samantalang si Ming ang tunay na pangunahing tauhan. Nang inig si Ming sa narinig dahil hindi niya akalain na ang isang Human Emperor ay handang maging taga-suporta lamang at sinabi niya na napakababa pa ng kanyang cultivation kumpara sa Human Emperor kaya hindi niya kayang gampanan ang papel na yon. Sinabi ng Human Emperor na magkukulong ito sa pagsasanay at bago umalis ay ipapasa nito ang posisyon ng Human Emperor kay Ming kaya nagulat si Ming at tumutol ng malakas dahil pakiramdam niya ay hindi pa niya kaya ang responsibilidad. Ipinaliwanag ng Human Emperor na ayon sa batas ng kanilang mundo ay sinumang pumasok sa Longevity Realm ay maaaring iluklok bilang Emperor at nakikita niyang sa loob ng 5 taon ay makakapasok na si Ming sa antas na yun kaya maghihintay ito at kapag nangyari yun ay ipapasa na nito ang posisyon. Natulala si Ming at sinabing napakabilis naman ng mga pangyayari at sinabi ng Human Emperor na mahirap nga ito para kay Ming ngunit hindi dapat maliitin nito ang sarili dahil napakalakas ng kanyang Undying Divine Tree at War City. Dagdag pa rito ay magaling itong kumita ng pera kaya kung maging Human Emperor siya ay malaking biyaya ito sa mga tao.
Tinanong ni Ming kung paano niya haharapin ang Heavenly Emperor at Earthly Emperor at sinabi ng Human Emperor na ang Earthly Emperor ay may kasunduan na sila at tiyak na tutulong ito sa kanya sa tamang panahon. Ang Heavenly Emperor naman ay malapit ng mamatay at may 3 taon na lamang kaya kapag namatay ito ay kailangang patayin ni Ming si Si Kungzun at ipapalit ang Earthly Emperor bilang susunod na Heavenly Emperor. Nagulat si Ming at tinanong kung paano kung magtaksil ang Earthly Emperor ngunit sumagot ang Human Emperor na hindi ito mangangahas dahil natatakot ito sa utos ng First Generation Free Emperors. Nanginig ang puso ni Ming at tinanong kung ang lahat ba ng ito ay bahagi ng plano ng First Generation Free Emperors at tumango ang Human Emperor at sinabing maging si Confucius ay napansin na si Ming kaya malamang na pinili rin siya ng 3 emperors. Ang totoo ay nais ng 3 emperors na si Ming ang humawak ng posisyon ng Heavenly Emperor, ng Earthly Emperor, at ng Human Emperor ng sabay-sabay upang pamunuan ang 3 mundo at pag-isahin ang sangkatauhan kaya nakaramdam si Ming ng lamig sa likod at bigat sa ulo. Sinabi niyang napakalaki ng responsibilidad at hindi niya alam kung kaya niya itong gampanan dahil kung pamamahala lamang ng malalaking mundo o paggawa ng pera ang pag-uusapan ay kaya niya ngunit ang pag-isahin ang buong sangkatauhan ay napakahirap. Seryoso at malamig na sinabi ng Human Emperor na kailangan niyang tanggapin ito dahil ito na ang kanyang kapalaran at tinanong ni Ming kung wala na ba siyang magagawa upang baguhin yun. Sumagot ang Human Emperor na tanging kamatayan lamang ni Ming ang makakapag-alis ng responsibilidad na iyon at ang lahat ng sinabi nito ay isang lihim ngunit nagtitiwala itong gagawa si Ming ng tamang desisyon. Napakamot si Ming sa mukha at nagtanong kung bakit siya ang napili at natahimik ang Human Emperor nang matagal bago sinabi na minsan ay sama-samang nag-analyze sina Confucius at ang 3 emperors at nakita nila ang isang bahagi ng hinaharap kung saan si Ming ang pangunahing tauhan na magbabago sa kapalaran ng sangkatauhan. Ngunit sa halip na matuwa ay lalong bumigit ang pakiramdam ni Ming dahil kahit na siya ang pangunahing tauhan ay alam niyang maging ang human ancestor ay naglaho rin at maging ang 3 emperors ay hindi nagawang talunin ng divine race. Nang makitang hindi maganda ang kalooban ni Ming ay hindi na ito pinilit pa at sinabi lamang na pag-isipan niya itong mabuti at tiyak na hindi siya bibigwin nito. Sa sandaling yun ay dumating si Long Waner na may dalang masasarap na pagkain at sabay-sabay silang kumain ng masaya. Kinabukasan ay umalis si Ming sa Human Emperor Palace at ang usapan nila ng Human Emperor ay lubos na gamulo sa kanyang isipan. Alam niyang kapag naging Human Emperor siya ay malalagay siya sa patuloy na panganib dahil kung alam ng Human Emperor ang katotohanan ay tiyak na alam din ito ng Heavenly Emperor at hindi siya nito palalampasin. Maaaring ang Heavenly Emperor o ang mga tauhan nito ang nasa likod ng mga naunang pag-atake kay Xianglong ngunit naisip ni Ming na kung ito na ang kanyang kapalaran ay bakit pa siya tatakas. Matagal na niyang pangarap na maging pinakamalakas sa martial arts at may tayo ang sangkatauhan sa tuktok ng lahat ng lahi kaya nang maunawaan niya ito ay naging magaan muli ang kanyang pakiramdam. Pagbalik niya sa Heavenly Dao Sect ay agad siyang kinausap ni Xiaoxi at sinabing isang malaking mundo na lamang ang kulang upang maging 100 ang mga lugar kung saan nagugat ang Undying Divine Tree. Naisip ni Ming na baka maaari nilang gamitin ang Xuanshan Great World ngunit sumagot si Meiro na nasa tabi niya at sinabing ang Xuanshan Great World ay nasa labas ng proteksyon ng Primordial Chaos Firmament Cover at halos walang tao roon kundi puno ng mababangis na halimaw kaya hindi ito angkop. Napaisip si Ming at sinabing wala na silang ibang lugar na maaaring gamitin at naalala niya ang Liangyi Heaven ngunit isa lamang itong planeta at hindi isang malaking mundo. Sinabi ni Xiaoxi na maaari ring gamitin ang mga planeta dahil ang malalaking mundo ay nagmula rin sa mga planeta kaya nagpasya si Ming na pumunta sa Liangyi Heaven upang tingnan ang mga alaga niyang insekto doon. Nang dumating sila roon ay nagulat siya dahil ang Liangyi Heaven ay hindi na isang planeta kundi isa ng ganap na malaking mundo at hindi niya maintindihan kung paano ito nangyari ng ganoon kabilis. Pagdating nila ay agad silang sinalubong ng napakaraming insekto na lumilipad, gumagapang, at may iba't ibang laki at lahat sila ay sumugod kay Ming. Napansin ni Ming na ang mga insekto ay may balat na parang kristal at dahil may alam siya sa batas ng kristal ay alam niyang napakatigas ng ganitong uri ng panlabas na balat at mahirap itong saktan ng mga karaniwang sandata. Habang naghahanda na sana siyang lumaban ay narinig niya ang isang malakas na sigaw at lumitaw ang isang napakalaking itim na scorpion kaya nakilala niya ito agad at tinawag niya itong Black Tyrant. Ang scorpion na ito ay ang dati niyang kasama sa Liangyi Heaven na si Black Tyrant at mas malakas na ito ngayon kaysa dati dahil noon ay nasa Dharma Heaven level lamang ito ngunit ngayon ay tila nasa Longevity Realm na ang lakas nito.
Tuwang-tuwa si Black Tyrant at nagmamadaling lumapit kay Ming at sinabing sa wakas ay bumalik na rin ang kanyang master kaya tumalon si Ming sa likod ni Black Tyrant at tinanong kung paano naging malaking mundo ang Liangyi Heaven. Ikinwento ni Black Tyrant ang lahat ng nangyari at sinabi nitong noong una ay sinakop ng Heavenly Insect Sect ang Liangyi Heaven at pinalayas ang Yin-Yang Sect. Ang Heavenly Insect Sect ay magaling sa pagkontrol ng mga insekto kaya mabilis nilang nakontrol ang karamihan sa mga insekto at naging mahirap ang buhay ni Black Tyrant dahil araw-araw siyang nagtatago upang hindi siya makita ng Heavenly Insect Sect. Ngunit hindi nagtagal ay biglang naglabas ng napakalakas na liwanag ang Crystal Cave kung saan ipinanganak si Crystal Goddess at isang malawak na puwersa ang pumasok sa Liangyi Heaven at hindi naglaon ay nagkaroon ito ng sariling planet wheel. Nagsimula itong lumamon sa mga kalapit na planeta at patuloy na lumaki hanggang maging isang malaking mundo kaya tinanong ni Ming kung ano ang ibig sabihin ng liwanag na yun at bakit nangyari yun. Agad siyang nagpahatid kay Black Tyrant patungo sa dating Crystal Cave at nang makarating sila roon ay wala na ang dating kuweba kundi isang napakalaking Crystal Palace na sumasaklaw sa ilang milyong ektarya. Pagdating nila sa harap ng Crystal Palace ay may dalawang kristal na tagapagbantay na lumabas at malugod na binati si Ming bilang kanilang master kaya nagulat si Ming dahil hindi niya alam kung paano nabuo ang mga ito at kung bakit siya tinatawag na master. Naisip niyang baka buhay pa si Crystal Goddess kaya dali-dali siyang pumasok sa Crystal Palace kasama sina Xiaoxi at Black Tyrant. Sa loob ay nakita niya ang isang malaking bulwagan na may isang banal na liwanag na lumulutang sa hangin at nang makita niya ito ay naramdaman niyang ang antas nito ay lampas na sa longevity realm at halos nasa eternal realm na. Mula sa liwanag ay narinig niya ang tinig ni Crystal Goddess na tumawag sa kanya kaya nagulat si Ming at tinanong kung si Crystal Goddess nga ba yun at kung paano ito nabuhay gayong pinatay ito noon ng Divine Lord. Noong una ay tumanggi si Crystal Goddess na sumuko sa Divine Lord kaya pinatay ito at labis na nalungkot si Ming noon ngunit ipinaliwanag ni Crystal Goddess na may bahagi ito ng Heavenly Wheel ng Xuanshan Great World at nakaukit doon ang kanyang life imprint kaya hindi siya maaaring mamatay hanggat hindi nawawasak ang Xuanshan Great World. Naalala ni Ming na dati ay nakuha niya ang bahagi ng Heavenly Wheel ng Xuanshan Great World at ibinigay niya ito kay Crystal Goddess kaya yun ang nagligtas sa buhay nito at tinanong niya kung paano ito nakabalik sa Liangyi Heaven. Sumagot si Crystal Goddess na ang Liangyi Heaven ang lugar kung saan siya ipinanganak kaya doon siya muling nabuhay at nagkataon namang ang Heavenly Wheel ng Xuanshan Great World ay inatake at namatay kaya sinamantala niya ang pagkakataon upang makuha ang lakas nito at makontrol ang buong Xuanshan Great World. Sa tulong ng kapangyarihan nito ay nagawa niyang ibalik ang kanyang sarili at gawing malaking mundo ang Liangyi Heaven kaya tuwang-tuwa si Ming para kay Crystal Goddess at sinabing akala niya ay tuluyan na itong nawala dahil hindi na niya ito maramdaman noon. Sinabi ni Crystal Goddess na siya na ngayon ang Heavenly Wheel ng Xuanshan Great World at Liangyi Great World kaya nawala na ang dating marka ni Ming sa kanya ngunit patuloy pa rin niyang kinikilala si Ming bilang kanyang master at handa siyang maglingkod dito habang buhay. Ngumiti si Ming at sinabing hindi na kailangan yun dahil mula ngayon ay magkaibigan na sila at malaya na si Crystal Goddess kaya nagpasalamat si Crystal Goddess. Sinabi ni Ming na dahil kontrolado nito ang dalawang malalaking mundo ay nais niyang ipaugat dito ang Undying Divine Tree at tinanong kung maaari kaya sumagot si Crystal Goddess na maaari naman ngunit ang isa sa mga mundo ay puno ng mga insekto at ang isa naman ay puno ng mababangis na halimaw kaya hindi ito angkop sa tao. Sinabi ni Ming na hindi yun problema at ang kailangan lamang niyang malaman ay kung may mahalagang yaman sa dalawang mundong yun. Sinabi ni Crystal Goddess na alam niya ang dalawang mundong yun at sa Xuanshan Great World ay maraming low crystals at may ilang napakalakas na mababangis na halimaw. Ang Heavenly Wheel ng Xuanshan Great World ay pinatay ng isang halimaw na nasugatan din at ngayon ay natutulog ngunit nag-iwan ito ng isang anak na halimaw. Kung nais ni Ming ay maaari niyang kunin yun sapagkat balak na sana ni Crystal Goddess na patayin ito upang hindi maging panganib sa hinaharap kaya nagliwanag ang mga mata ni Ming at tinanong kung ano ang itsura ng batang halimaw. Sumagot si Crystal Goddess na hindi niya alam kung anong uri ito ngunit parang leon na kulay puti at kumakain ng pinakamalakas na mga halimaw at sinabi ni Ming na huwag muna itong patayin at dalhin siya roon mamaya upang tingnan. Pagkatapos ay sinabi ni Crystal Goddess na sa Liangyi Great World naman ay may kakaibang metal sa ilalim ng lupa ngunit napakalat ito at mahirap kolektahin kaya tinanong ni Ming kung paano naging kakaiba ang metal na yun. Ipinaliwanag ni Crystal Goddess na may buhay ang metal na ito at kaya nitong sumanib sa katawan at magbago ng anyo dahil kapag matigas ito ay ito ang pinakamatigas na bagay sa mundo at kapag malambot naman ay parang tubig ito.
Kaya rin itong bumuo ng mga rune ng mag-isa at maging usok kung kinakailangan. Nang marinig yun ni Ming ay agad niyang naisip na maaaring rune metal yun at nagtanong siya kay Crystal Goddess kung yun nga ba ang tinutukoy nito, ngunit hindi alam ni Crystal Goddess kung ano ang rune metal. Ang rune metal ay isang natural na metal na may dalawang katangian dahil ito ay kapwa metal at rune at may iba't ibang uri ng rune metal na may iba't ibang katangian. Napakalawak ng gamit nito dahil kahit kaunti lamang ang ilagay sa paggawa ng sandata ay kaya nitong gawing divine artifact ang isang bagay at maaari rin itong gamitin sa paglalagay ng mga marka sa buto upang magkaroon ng pambihirang epekto. Naalala ni Ming na minsan ay kasama niya si Hua Chi sa isang auction sa Immortal Continent kung saan ang isang maliit na piraso ng rune metal na tumitimbang lamang ng 1/10 ng isang liang ay naibenta sa halagang 980 milyong eternal coins. Napakamahal nito kaya halos mapatalon siya sa tuwa nang malamang may ganoon sa Liangyi Great World. Tinanong ni Ming kay Crystal Goddess kung matatantya nito ang dami ng rune metal sa ilalim ng lupa at sumagot si Crystal Goddess na kaya niya itong alamin. Ang Liangyi Great World na dating tinatawag na Liangyi Heaven ay naglalaman ng 5 uri ng rune metal kabilang ang Taiji rune metal na may bigat na 40,000 kilo, ang Liangyi rune metal na may 20,000 kilo, ang 4 Symbols rune metal na may 10,000 kilo, ang 8 Trigrams rune metal na may 5,000 kilo, at ang Great Cosmic rune metal na may 1,500 kilo. Ang kabuuang dami ng mga ito ay humigit kumulang 76,500 kilo kaya hindi na napigilan ni Ming ang ngumiti dahil ang halaga ng mga rune metal na iyon ay hindi bababa sa 24 na quadrillion eternal coins kung ibebenta man. Ngunit wala siyang balak na ibenta ang mga ito dahil napakahalaga ng rune metal at bihirang mabili ito sa anumang merkado. Ang rune metal ay ginagamit din sa paggawa ng mga pinakamalakas na warship at balak niyang makipagtulungan sa war civilization upang makagawa ng mas malalakas na sasakyang pandigma at sandata dahil halimbawa ang mga Star Cloud warship ay matitibay dahil may kaunting rune metal ang mga ito. Nang makita ni Crystal Goddess ang saya ni Ming ay naging masaya rin siya ngunit sinabi niyang ang mga rune metal ay nasa ilalim pa ng lupa at hindi pa maaaring kunin lahat dahil babagsak ang buong Liangyi Great World kapag ginawa iyon. Tinanong ni Ming kung gaano karami ang maaaring kunin at sumagot si Crystal Goddess na mas mabuting huwag lumampas sa 33% ngunit ang pinakaligtas ay 25% lamang. Tumango si Ming at sinabing kunin na lamang ang 25% dahil napakahalaga ng mga ito at hindi niya mapalagay na nasa ilalim lamang ng lupa. Tumango si Crystal Goddess at sa isang kumpas lamang ng kamay nito ay lumipad mula sa lupa ang mga parihabang piraso ng metal na may iba't ibang kulay at pumasok ang mga ito sa storage ring ni Ming. Ang mga piraso ng rune metal na iyon ay bawat isa ay tumitimbang ng 31 at 25 gramo at may 612 piraso ang kabuuan kaya tuwang-tuwa si Ming dahil ang halaga ng mga nakolekta ay mahigit 6 na quadrillion eternal coins at sa tabi nito ay tila naging maliit na lamang ang kita niya sa mga naunang negosyo. Hindi niya maiwasang tanungin si Xiao Si kung mayroon ding rune metal sa Tianyuan Continent at sumagot si Xiao Si na napakahalaga ng rune metal at sa 10 bilyong planeta ay maaaring wala ni isa na naglalaman nito kaya imposibleng mayroon ang Tianyuan Continent. Nagkibit balikat si Ming at sinabing sige na lamang ngunit sinabi niya kay Xiao Si na dahil marami na itong malalaking mundo na pinag-ugatan ay maaari nitong gamitin ang oras upang hanapin ang mga mahahalagang yaman sa mga iyon. Sinabi ni Xiao Si na bagaman mahirap magugat sa bawat malaking mundo ay maraming planeta sa kalawakan at kung bibigyan siya ni Ming ng sapat na enerhiya ay kaya niyang magugat sa mga ito isa-isa upang maghanap ng mahahalagang yaman. Sinabi ni Ming na pag-uusapan na lamang nila yon sa ibang araw dahil maayos na ang takbo ng bangko at kailangan niyang umalis sandali upang makipagkita sa isang tao at pinagbili na niya si Xiao Si na agad siyang ipaalam kung may anumang balita. Sinabi naman ni Ming kay Crystal Goddess na sa dalawang malalaking mundo na kontrolado nito ay mahirap makakolekta ng pananampalataya mula sa mga tao ngunit kapag naging human emperor na siya ay gagawin niya itong isang opisyal na Diyos ng lugar kaya tuwang-tuwa si Crystal Goddess at nagpasalamat. Ngumiti si Ming at sinabing tawagin na lamang siya nitong kuya at sumang-ayon si Crystal Goddess at magalang na yumuko. Pagkaalis nila sa Liangyi Great World ay nagtungo si Ming sa Only Sect upang sabihin sa kanyang senior brother ang kahilingan ng Temple Lord at hindi pa niya alam ang pangalan ng senior brother na iyon. Ang tanging alam niya ay ito ang bunsong anak ng pinuno ng Only Sect at isa ring disciple ni Soul Emperor kaya marami itong pagkakakilanlan at naisip ni Ming na marami rin silang pagkakatulad ng senior brother na iyon.
Ang Only Sect ay mas malaki pa kaysa sa Star Cloud Sect at kontrolado nito ang 75 sibilisasyon ng tao, ang 423 malalaking mundo, at ang hindi mabilang na mga planeta. Ang dami ng taong nasasakupan nito ay halos 10% ng buong sangkatauhan.